Thank you po. Palakpakan natin si Lord. Let us welcome the Lord with our shout of joy, with our shout of praise, and we say hallelujah to the Lord. Great to you, Lord. We praise you, Lord, this morning. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult tower, He will crush and devour, and bring the powers of darkness underneath my feet. One more time, for the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush and devour, and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush and devour, and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush and devour, and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for So today is the first Sunday of August, and we are entering yung 4th month, yung pang-apat na buwan na nung ating pagtalakay tungkol po sa kabanalan. And I just learned recently na hindi lang pala tayo yung merong tema ng holiness this year. Meron akong nabalitaan na isang malaking church din, and malay mo baka meron pang iba na yun din pala yung tema for the year. Yun pong kabanalan. So it shows talaga pong napapanahon itong temang ito. Nais po ng ating Diyos na bigyang pansin natin yung kanyang kabanalan, at tayo din naman ay dapat na umayon at mamuhay din ng may kabanalan. So review muna tayong konti para mai-connect natin yung pag-uusapan natin ngayon. Last Sunday, ang isa sa mga verses na kinote natin yung 1 Corinthians chapter 6 verse 11, wherein it says, that is what some of you were. Dati daw tayong ganon. Some of you were yung mga namumuhay sa kasalanan at hindi papasok sa karya ng Diyos. Pero yung merong transition, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.
sa Tagalog, ito po yung pagkakasalin. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo. Wow! Salamat sa Lord. Nilinis na tayo. Nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Ginawa na kayong banal ng Diyos. Ginawa na tayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ginawa na tayong banal ng Diyos. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, banal ka na. Ayan. Kasi yun yung sinasabi ng verse, ginawa na tayong banal ng Diyos. Pero, yun pong ginawa na yan ng Diyos, na ginawa na tayong banal, ang tawag po dyan, yung positional holiness. Kumbaga, positionally, banal na tayo. And that positional holiness should translate into personal holiness. Dapat, yung positionally, nilinis na tayo, ginawa na tayong banal ng Diyos, dapat may magta-translate yan. At mangyayari talaga sa atin individually, meron tayong personal na kabanalan. Personal holiness. And before we proceed sa mensahe ngayong umaga, meron lang tayong, kumbaga, holiness test. No? Personal holiness test. Kumbaga, mga tanong sa sarili natin. Ilang tanong lang po yan. Una, what are the moral challenges that you are facing in your job or in your school? Ano ba yung mga challenges na hinaharap mo sa trabaho o sa eskwelahan? Halimbawa sa mga nagtatrabaho, exposed ka ba sa corruption sa trabaho mo? Sa red tape? Dun sa tampering, yung mga binabagong mga dokumento. Tatandaan ko kasi dati tatrabaho ko ahente. As a sales agent, nag-liquidate kami ng transportation, kung magkano ginastos, kasi yun yung kaya yung mga kasamahan kong ahente, meron sila yung yung pambutas ng, yung sa konduktor, yung pambutas ng ticket, pambutas ng ticket ng ganon. Pagkatapos, pagkang magli-liquidate, may marinig kang tumutunog, tak! Uy, binubutasan yung ticket. Para mabago yung at minsan nagbibiroan pa nga yung mga gaganyan-ganyan para medyo hindi pantay yung kasi pag nasa bus, di ba ganyan yung conductor habang para medyo hindi tapat dun sa Are you exposed dun sa mga ganong tampering, corruption? Kumusta yung mga office supplies ng office? Yung mga bond paper, yung mga ballpen. Magpapasokan na yung mga bata ngayon. Baka merong dyan. So, yung mga chismisan sa office, yung mga kampihan, yung mga siraan para sa So, meron tayong mga moral challenges na hinaharap sa mga trabaho. Sa schools, mga estudyante, mga papasok na. Sabagay, papasok pa lang naman kayo, magsisimula pa lang yung klase, pero yun bang grades nyo nung nakaraan, grade nyo ba talaga yan? O may kasamang impluensya ng grade nung katabi mo? Diba? Yun bang research na iyong isinubmit, AI ba yan? O copy-paste yan. May mga challenges tayo dyan na mahalagang mga tanong yan when it comes to our personal holiness. Pangalawang tanong, in what areas of your life, sa anong area ng buhay mo na tingin mo ay medyo prone ka na mag-compromise? Yan. Ano yung mga area na yan? Sa ano ba? Sa mga social events, mga parties, mga hindi matanggihang mga bisyo. Halimbawa, are you prone to compromise sa iyong relationship, sa iyong paggamit ng oras? Paano ginagamit yung oras? Games, surfing, ano ba yung inaano mo sa internet? Nanonood ka ba ng mga porn? O ano yung mga gustong-gusto mong panoorin? Kumusta yung ating circle of friends? Meron ba tayong bad company na nandyan na nagko-corrupt ng ating good morals?
So ano yung mga area ng buhay natin wherein we are more prone to compromise? Sa pera ba yan? And finally, pangatlong question, ano ba yung mga spiritual weaknesses mo? Saan ka ba medyo weak sa iyong spiritual life? Sa prayer life ba? Kumusta ang prayer life natin? Join tayo dun sa prayer and fasting natin para somehow mapatatag natin yung ating prayer life. Sa devotion ba, mahina ka ba sa pagde-devotion? Hindi ka ba nakaka-develop pa ng habit of spending time with the Word? O sa application, sabi nung isang writer, si Mark Twain, sabi ng Mark Twain, baka kilala nyo ito, sabi niya, "My problem in the Bible are not those that I don't understand, but those that I understand." Sabi niya, yun yung problema ko sa Bible eh. Hindi yung mga hindi ko naintindihan. Ang problema ko yung naiintindihan ko. Kasi yung application. Yun ba yung weakness mo? Yung application ng iyong mga naririnig? Yan. Now, if we are honest sa mga sa sagot natin sa mga questions na ito, we can all say na meron pa akong malaking room for improvement. I can still do a better job. No? Pwede pa mag-improve pa ako. Pwede ko pang mapapabuti yung aking personal na kabanalan. And that's the reason why we are emphasizing on this, sa kabanalan na ito. Today, sa pagtalakay po natin ng salita ng Diyos, tingnan po natin yung isang halimbawa nung tao na nagpakita ng kanyang personal holiness. Binasa na po natin kanina yung Daniel chapter 1, verses 1 to 8, at ang atin pong pag-uusapan ay ang buhay ni Daniel. Sino dito nakakilala kay Daniel? Taas ang kamay. Kay Daniel. Marami. Kilala na si Daniel, di ba? Si Daniel yung gumawa ng ark, tapos bumaha. Si Noah pala yun. Nag-check lang ako. At least alam mo, alam niya. Si Daniel pala yung nilunok ng malaking isda. Si Moises yun. Si Jonah. Nag-check lang tayo kasi baka yung mga bata sa Sunday school, di ba? Yung mga lessons na yan. Okay, so we will talk about Daniel. Paano niya pinatay yung malaking higante na kanyang nakalaban? Si Pedro daw yun. Si David yun. Kinukuha ko yung attention ninyo di ba? Kay Daniel. Of course, Daniel was known dun sa kwento na siya'y inihagis dun sa kulungan ng mga leon. Ayan. Tama na. Okay, sakto. So si Daniel, yung inihagis dun sa kulungan ng mga leon. Pero ang pag-uusapan natin hindi yun. Yung panimula ng buhay ni Daniel. No? Yung panimula ng buhay ni Daniel. Alam po niyo si Daniel, a very extraordinary man of God. Nagsilbi siya at parang siya lang, mukhang siya lang, yung nagsilbi dun sa dalawang matitinding empire. Nag-serve siya under the Babylonian Empire and nag-serve siya under the Medo-Persian Empire. Meron pong 4 na matitinding hari na nabanggit sa kanyang aklat na kanyang pinaglingkuran. Si Nebuchadnezzar, si Belshazzar, si Darius, at si Cyrus. Mga matitinding mga emperors yan. Pero lahat sila ay napaglingkuran ni Daniel. And today, titingnan natin, ano ba yung naging parang sikreto niya? No? Ano yung main factor? Paano siya nakatagal sa loob ng, sabi, mga 60 years, sa loob ng 2 empires na yon, sa ilalim ng matitinding mga hari na yon? Ano yung naging sikreto niya? No? 2 bagay yung bibigyang diin natin dito po sa ating pag-aaralan ngayon. First, Daniel's circumstances. Ano yung mga kalagayan ni Daniel? Yung kalagayan ni Daniel. And then mamaya, Daniel's conviction. So, tingnan muna natin, Daniel's circumstances. Pero unahin natin, ano ba yung katangian niya? No? Anong katangian ni Daniel? Binasa po natin kanina in Daniel chapter 1, verses 3 to 4,
Tingnan natin to. Sabi, then the king ordered Ashpenaz, chief of the court officials, to bring into king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility. So, inutusan si Ashpenaz, kukuha siya ng mga tao mula dun sa nilusob nila na Israel, at pagkatapos sila'y kukunin, magsiserve sa hari. At merong criteria. At si Daniel ay pumasa dun sa mga criteria na yon. Nagpapakita kung anong katangian ng Daniel. Una, sa makita natin, he was from the royal family. Angkan ng mga maharlika. Yan. Diyan ang galing si Daniel. Mula sa angkan ng maharlika. And then, young men, mga binata o binatilyo, sabi, without any physical defect. Walang kapansanan si Daniel. No? Hindi siya PWD. No? Hindi siya PWD. Ako, PWD ako. Yung nagpaawit sa atin kanina, yung anak ko, PWD din yan. May cancer yon, may 2 chemo pa siyang natitira. Yung umawit sa atin ng special number kanina, senior citizen na nanginginig na yung mic, tatay ko po yun. So, may mga physical defects na kami. Si Daniel, walang physical defect. Sabi, yun yung kailangan, without any physical defect. Pagkatapos, dapat handsome. Tingnan nyo nga yung mga lalaki sa paligid niya. Tingin nyo, papasa ba? Tingin nyo, pag nakita ni Ashpenaz, kukuhanin. So, kailangan handsome. Guwapo. Pag tinitingnan ko, mukhang mauubos tayo dito pag nagpunta si Ashpenaz. Parang kukunin tayo lahat. Kaya lang ako PWD, kaya hindi pwede. Handsome, and then sabi, merong aptitude for every kind of learning. Ibig sabihin, may kakayahang matuto sa iba't ibang larangan, hindi lamang limited sa isang discipline. Sabi, sa lahat ng area, medicine, engineering, nature, literature, music, etc. Ibig sabihin, parang genius, ang bilis umabsorb ng utak niya. Sabi, with aptitude for every kind of learning, well-informed. Pag sinabing well-informed, maraming alam, most probably, dapat wide reader. And then, ang pagsabi ron, quick to understand, mabilis umintindi. Nung nagtatrabaho ko, isa sa weakness ko 'to. Ang iksi ng patience ko pagkang yung paulit-ulit yung bigay ng instruction. Gusto ko pag isang instruction lang dapat pagkang kailangan uulit-ulitin pa. Pero dahil magsiserve sa hari, dapat quick to understand. Isang instruction lang, gets niya na kagad, mabilis pumick up, quick to understand, and qualified to serve. So yan po yung mga katangian lahat ni Daniel. So puro positive yan. No? Puro positive. Galing sa royal family, walang physical defect, guwapo, matalino, mabilis umintindi. Sabihin nyo, sana all. No? Sana all, ganyan. No? However, sa kabila po nitong magagandang katangian na ito ni Daniel, at siya'y kabataan pa lang nito, meron po siyang dinaanan na very traumatic experience at his very young age. Sa verses 1 to 3, mababasa natin, sabi, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Nilusob ni King Nebuchadnezzar, dala-dala yung lahat ng mga sundalo ng Babylonian Empire, at sabi, they besieged Jerusalem. Kumbaga, nilusob nila, sinakop nila, at pag sinabi pong sinakop, mai-imagine po ninyo yung ginawa niya, all the walls were destroyed. Hindi lang basta walls, all the structures, pati yung mga bahay nila, winasak yun. In fact, even the temple, yung temple na pinagawa ni Solomon na napakaganda, it was destroyed. Yung mga mahalagang mga articles doon, pinagkukuha. No? And many people were killed. And most probably, including Daniel's parents and members of his families, were murdered. Ganon yung gera during their time. Pagkang sinakop, siguro kung nakakapanood kayo yung mga pelikula na talagang papatayin niya mga yan. No? Si Daniel, sabing na-spare lang siya kasi pumasa siya doon sa criteria. Nakita nila, uy, guwapo. Matalino. Pwedeng, so, kaya lang siya na-spare. Most probably,
namatay kung meron siyang magulang o kapatid, yun yung ina-assume. So, it was a very traumatic experience para kay Daniel. And then, bukod sa sila'y biktima ng pananakop, sabi ng verse 3, they were brought into the king's service, dinala sila, they were captured, binihag sila mula sa Jerusalem, binihag sila, dinala sila sa Babylon. Alam niyo po yung Babylon, modern day Iraq. So from Jerusalem, papuntang Baghdad sa Iraq, roughly daw yan mga more or less 1,000 kilometers. Yung 1,000 kilometers na yun, binyahe nila yun bilang mga bihag. And most probably by foot. No? At sa pag-aaral, most probably nag-travel sila mga 30 to 40 days by foot from Jerusalem to Babylon. Bihag sila doon. No? So, binata siya, nilusob sila, pinagpapatay, marami sa mga kakilala niya, pwedeng mga mahal niya sa buhay, and then dinala siya sa Babylon. And then sa verses 5 to 7, nung pinili sila, they were to be trained for 3 years. 3 taon silang sasanayin para sila'y maglingkod sa hari. They were subjected to a very rigid training. At alam po niyo yung training na ginawa sa kanila, yung description, it was a very rigid training. Yung dinumero lahat. May oras ng tulog, may oras ng gising, dapat gantong oras gising ka na kasi part yun yung discipline la na parang military yung kanilang pagsasanay. Imagine mo itong batang si Daniel galing sa maharlikang pamilya, so most probably may sariling oras yan, matulog siya kung kailan niya gusto, bangon siya kung kailan niya gusto, pinaglilingkuran siya. Pero ito ngayon, a very rigid training, a-attend sila ng mga lecture, pinag-aaral sila, pagkatapos dahil meron silang exam later on, mababasa natin yan, kung babasahin natin yung buong chapter 1 later on, meron silang exam, may oral exam, i-interviewin sila doon. At pagkatapos doon, even their names were changed. Pinalitan yung pangalan nila. Lumaki siya mula pagkabata na tinatawag siyang Daniel. Biglang sabi, mula ngayon ang pangalan mo na, Belteshazzar. No? At pag tinawag siyang Belteshazzar, siguro imagine niyo nung una, hindi siguro nagre-register sa kanya, ay ako pala yung tinatawag. Belteshazzar. So tingnan natin, ano yung mga changes na nangyari sa buhay na nangyari? Mga changes na nangyari sa buhay ni Daniel. 3 bagay daw po. Sabi, una, he had to take part in pagan education. Pagan education. Tinuruan sila ng Babylonian history, science, engineering, economics, mathematics, Babylonian language, ibang lengguwahe yun, iba yung salita nila, tinuruan sila noon. Babylonian religion, ibang religion, ibang Diyos yung tinuturo sa kanila, at kasama din yung astrology and witchcraft. Pero alam nyo, tinanggap ni Daniel yon, yung pagan education na yon, at ang intensyon nun, para burahin sa kamalayan nila, burahin sa isipan nila, yung kanilang sariling identity bilang mga Israelites, bilang God's chosen people, burahin sa kamalayan nila yung kanilang pagkakilala dun sa kanilang Diyos, na alam nila yung Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Kumbaga, kung i-absorb lahat ni Daniel yun, magbabago siya. Mababago yung kanyang pananaw sa buhay. He was given a pagan name, binigyan siya ng ibang pangalan. Ang ibig sabihin ng pangalan na Daniel is God is my judge. At ang Diyos na ito, ang tinutukoy nito, yung Diyos ng Israel, si Yahweh. Sabi si Yahweh yung magiging judge ko, siya yung hahatol sa akin. Pinalitan ng pangalang Belteshazzar, na ang ibig sabihin ng pangalang Belteshazzar, may Bel or Baal protect my life. Sa pangalan pa lang ini-indicate na pinapalitan yung Diyos ni Daniel. Hindi na si Yahweh yung magiging judge niya. Si Baal na or si Bel na. Siya na yung magbibigay protection sa buhay mo. Yung subtle message, kaya kinakailangang palitan yung pangalan nila. Kasi di ba sinakop sila. And definitely, si Jehoiakim, meron mga sundalo naman yung Israel. Pero, ang message doon, because tinalo namin kayo sa labanan, talo kayo sa labanan, kaya nasakop namin kayo, therefore, tinalo ng Diyos namin yung Diyos ninyo. Ganun yung kaisipan nila nun. Parang, as far as the Babylonians were concerned, tinalo ng Diyos namin, tinalo ni Baal, yung Yahweh ninyo.
Pero sa verse 1, kung titingnan natin, balik nga natin sa verse 1. Kung titingnan natin sa verse 1, it was their God, it was the Lord that gave Jerusalem into the hands of Babylon. Sabi, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. In verse 2, and the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Hindi tinalo ni Baal si Yahweh. It was Yahweh's sovereign will and plan na ipatalo sila dahil meron siyang plano, meron siyang gustong mangyari. So, it was the Lord that gave Jerusalem into the hands of Babylonians, pero hindi ganun yung pananaw nila. Ang feelings nila, hindi, talo kayo, panalo kami. And then, so, pagan education, pagan name, and pagkatapos, sabi ng verse 5, bibigyan sila ng pagan food. Bibigyan sila ng pagkain mula sa hapag ng hari. So, ang kakainin niya kung ano yung kinakain ng hari. So, yun yung circumstances, yun yung kalagayan ni Daniel. And that will bring us to our second point. Daniel's conviction. Ano yung conviction ni Daniel? Pag sinabing conviction, ibig sabihin, ito yung kanyang firmly held belief. Ito yung kanyang matibay na paniniwala at matibay na paninindigan. Ano yung paninindigan ni Daniel? Sabi ng verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Sa Tagalog sabi, ipinasya ni Daniel na hindi niya dudungisan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Alam po ninyo, katulad ng binabanggit ko kanina, ito yung panimula ni Daniel. Itong conviction na ito. Itong desisyon na ito. This is the crucial event in Daniel's life. Siguro kung tayong titingin, what's the big deal? Ano yung big deal dun sa pagkain? Diba? Pumayag na nga siyang maging servant, di ba? Pumayag na siyang ma-train, tinanggap niya na yung education, pinalitan na nga yung pangalan niya, hindi man siya nagprotesta. Well, what's the big deal about the food? Kung tutuusin, maliit na bagay lang, pagkain lang naman, di ba? Anong problema dun sa food? Parang sa atin, sa August 19 to 25, pagkain lang naman. What's the big deal about it? Mas matitindi nga yung nauna eh. Di ba? Pumayag siya na pumasok sa pag-aaral at magkaroon ng pagan education. Well, wala namang batas o walang sinasabi ang Diyos na bawal mag-aral ng iba't ibang klaseng karunungan. Kahit na pagan language yan or pagan literature yan, hindi ipinagbabawal yan. Kung gusto mong pag-aralan, di pag-aralan mo. Kasi pwede mo namang piliin kung ano yung tatanggapin mo at kung anong paniniwalaan mo. Sabi nga nila, di pulutin mo yung mabuti, itapon mo yung hindi mabuti. So, tinanggap niya yung pagan education. Walang pagbabawal doon. And then, nung pinalitan yung pangalan niya, from Daniel to Belteshazzar, sinasabi ni Daniel, siguro, hindi naman mababago. Hindi naman mababago kung sino ako kahit palitan niyo yung pangalan ko. Parang name calling lang yan eh. Name calling lang yan. Halimbawa, ito pangalan mo, tapos may ibang itatawag sa'yo. Hindi naman mababago. Kahit anong itawag niyo sa akin, kung sino ako, kung ano ako, yun ako. O kaya kay Daniel, okay lang yan. From Daniel to Belteshazzar. So, kung okay kay Daniel, yung pagan education, okay sa kanya yung pagan name, what's the big deal about the food? Pero hindi lang kasi pagkain yun. It is more than that. Imagine natin. Kung kayo si Daniel, kung ikaw si Daniel, anong gagawin mo? Kakain ka sa pagkain ng hari. Kung i-imagine niyo yung pagkain ng hari, para ka sigurong nagpunta doon sa ano ba yung mga buffet na talagang andun yung magsasawa ka sa lahat ng pagkain.
At lalo na kung mahilig uminom ng alak kasi sabi, yung pagkain, pati alak pa ng hari. Ha? Siguro, baka yung iba, sasabihin, ay, salamat Lord. Blessing. No? Kung kayo kaya, kakain ka ba? O magiging katulad ka rin ni Daniel? Pag-aralan po natin mabuti. What's the issue with the food? Anong issue ng pagkain? Ang isang bagay po na makikita natin dito is this. Daniel's objection to that food was undoubtedly based on clear prohibitions from the Word of God. Si Daniel, sabi galing sa isang maharlikang pamilya ng Israel, at alam po ninyo, ang mga Israelita, ang regular na edukasyon nila, yung pag-aaral nila, una nung first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, lahat sila, halos kabisado nila yan. At doon marami tayong mababasa na merong sinasabi ang Diyos sa kanila bilang Israelita, bilang God's chosen people. There are certain food that they were not allowed to eat. Merong mga pagkain na hindi nila pwedeng kainin. Halimbawa, kung babasahin na sa survey natin, Leviticus 11, Leviticus 14, at yung iba pa, halimbawa, bawal silang kumain ng karne ng camel. Bawal kumain ng rabbit. Bawal kumain ng pork. Nandun yan sa Leviticus 11. Siguro nakikita ni Daniel yung pagkain, lechon. Crispy pata. Tapos, bawal silang kumain ng mga isdang walang palikpik o walang kaliskis. Wow, ang laki ng tuna. Wow. Bawal silang kumain ng ilang klase ng ibon. Halimbawa, mga eagle, yung raven, yung kwago, yung tagak. Yung mga siguro nakita ni Daniel, yun yung pagkain doon. Well, kasama to sa pinagbabawal. Ayaw ng Diyos, nakakain kami nito. Dahil ang sabi ng Diyos, kung kakain kami nito, magiging marumi kami sa harap ng Diyos. Kaya yung sabi ni Daniel, he resolved to himself that he will not defile himself. Hindi niya papayagang marumihan yung sarili niya sa pamamagitan ng pagkain nito. Dahil pag kinain niya, sabi niya, lalabag ako dun sa ipinag-uutos ng Diyos ko. That's the issue about the Tanong, sa panahon po natin sa ngayon, bawal pa din bang kumain ng mga pagkain na yan? Sarap yung adobong rabbit. Nakakain na kayo adobong rabbit. O sige, yung pork na lang, yung pork. Si Pastor Ferds, hindi kumakain ng pork yan. Yung bopis. Yan, ang sarap. Sa panahon natin ngayon, bawal pa ba yun? Sa panahon natin sa ngayon, kumbaga pinangahawakan natin yung sabi ng Panginoon in the New Testament, sabi niya, hindi yung pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi, kundi yung lumalabas sa bibig na nanggagaling sa puso. Ang laman ng puso ay, di ba, yung galit, yung bitterness, yung kung ano-ano. Yan, galing sa puso, lumalabas sa bibig. Yan yung nagpaparumi at hindi yung pumapasok sa bibig. Tapos naalala niyo yung kwento ni Pedro sa Acts chapter 10 na habang nandun siya sa tuktok ng bahay, may bumabang kurtina. At naglalaman ng iba't ibang mga hayop na karamihan doon, bawal kainin. Tapos sabi ng Diyos sa kanya, kain ka. Sabi ni Pedro, hindi po, bawal. Sabi ng Diyos, wag mong ituring na marumi yung nilinis ko na. Pero symbolic yon. Tao yung tinutukoy doon na Sa panahon po natin sa ngayon, yun pong mga pagkain na yan, pwedeng ipagbawal for medical reasons. Dahil karamihan sa mga pagkain na yan, proven, medically and scientifically, merong mga negative health effects. Yan. Hindi na by conviction of faith yung pagbabawal niyan ngayon. Due to for medical reasons. Yan yung yan. Kumbaga, hindi na tayo mamumuhay doon sa bawal yung ganitong pagkain, bawal yung ganito, at yan yung Hindi po. Ang magpaparumi sa atin, hindi na yung kinakain natin, kundi yung
Hindi na yung pumapasok, yung lumalabas na sa bibig. Yan ang nagpaparumi sa atin. Pangalawang dahilan, bakit hindi may issue kay Daniel yung food, was that during their time, yung wine and meat from the king's table, they were previously offered to their pagan gods. Kumbaga, yun yung common practice. Common practice yun, na bago ihain sa hari, yung pagkain na yan o yung inumin na yan, i-offer muna yan dun sa kanilang Diyos-Diyosan. Dun sa kanilang mga kinikilalang mga deities, no? Kay Baal o kung sino-sino pa man. No? At pagkatapos, pagkang nai-offer na doon, saka iyan ilalagay doon sa hari. Kumbaga parang papabless muna. No? Papabasbasan muna bago ilalagay doon sa hari para yung hari, meron siyang good health, meron siyang strength, at pagkatapos, yun yung isi-share doon sa kila Daniel. So, they were previously offered to pagan gods. Kaya sabi ni Daniel, ayokong kainin yan kasi inialay yan sa Diyos-Diyosan. Bakit ako makikibahagi dyan? At alam po ninyo, itong issue na to, yung pag-aalay ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan, malaking issue yan sa New Testament. In Romans chapter 14 and 15, malaking pagtatalo yan. Kung papayagan bang kumain sila dun sa yung mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. At sa panahon po natin sa ngayon, yan po ang pinagtatalunan kung pwede bang mamiesta o makipiesta ang mga Christians. Yan po ang pinagtatalunan dyan. Bakit? Dahil yung mga hinahandang pagkain sa piyesta, yan po'y pagkain na handog dun sa patron nung ipinagpipiesta. Yun yung religious thinking nun. Yun yung religious thinking. Halimbawa, piyesta ni San Juan, piyesta ni Santo Niño, piyesta ni kung sino-sinong santo. Yung handa na pagkain dyan, handog yan dun sa patron na yun. Kaya pinagdedebatihan niya ng mga pwede bang makipiesta yung Christian? Yung pagkain na inihandog dun sa Mamimiesta ba kayo? Imbitahin niyo po ako. At i-explain ko sa inyo yung turo ng Bible tungkol dyan. Bago natin tingnan kung kakain tayo o hindi. Pero para kay Daniel, as far as Daniel was concerned, dahil yung pagkain na yan ay inihandog sa kanilang Diyos-Diyosan, hindi ako makikiparte dyan sa pagkain yan. And pangatlong dahilan ni Daniel kaya hindi siya kumain was that eating the king's food, it means declaring loyalty to the king, loyalty to Babylon, and loyalty to their gods. Yun yung issue ni Daniel. Yun yung issue niya. Kaya sabi niya, ayoko niyan. Hindi ako kakain yan. I will not let myself be defiled. Hindi ko papayagang marumihan ako. Dahil sabi niya, kung gagawin ko yan, marurumihan ako. So tingnan po natin yung lalim, yung tindi ng desisyon na yun ni Daniel. By analyzing yung mga words na ginamit ng different Bible versions. Sa NIV, ang pagkakasulat po rito, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Pag sinabi pong resolve, ang translation po niyan, kumbaga, isang taong desidido. Isang taong determinado. At sabi, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat because of my resolution. Gagawin ko ang lahat para mangyari. Ano yung para mangyari? Para hindi ako marumihan. Kasi pag sinabing to be defiled o para marumihan, sabi niya, hindi na ako karapat-dapat sa Diyos ko. Dahil makasalanan na ako, nadumihan na ako. Yun yung kanyang, that's why he was resolved. Desidido siya, determinado siya, na huwag lapastangan, huwag siyang malapastangan, o huwag marumihan yung kanyang buhay, yung kanyang katawan sa pamagitan ng pagkain na yan. Sa King James Version, ang sabi doon, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of king's meat. Pag sinabi mong purpose in his heart, parang sinabi niya, he made it a reason, he made it a purpose. Sabi niya, this is my reason for living. This is the purpose of my heart. This is my reason for living. And ano yung kanyang reason for living? My reason for living is not to be defiled. Parang sinasabi niya, mas pipiliin ko ng huwag na lang mabuhay. Because that is the purpose of my heart. That's the reason for my life.
bilang Israelita, bilang kasama dun sa bayang pinili ng Diyos, ang purpose ng buhay ko ay mamuhay ng malinis at hindi narurumihan. Yun yung kanyang sinasabi. Pipiliin ko pang wag na lang mabuhay kaysa marumihan. And then sabi nung NASB, sa New American Standard, sabi, Daniel made up his mind. Pag sinabing made up his mind, parang sinabi natin dito na nagkaroon siya ng malalim na pag-iisip. Pinag-aralan niyang mabuti. Kung kakain ako, anong implikasyon? Anong mangyayari sa akin? Kung hindi ako kakain, anong mangyayari sa akin? Pwedeng magalit sa akin yung hari. Kasi nga si Ashpenaz galit na takot eh. Sabi niya, pag hindi ko kayo pinakain, sa akin magagalit yung hari. O pwedeng magalit sa akin. Pwedeng, malupit pa naman to si Nebuchadnezzar. Pwede akong papatay. So, pagkatapos ng kanyang malalim na pag-iisip, kakain ba ako o hindi ako kakain? Then, he made up his mind. Ito ang decision ko. Matapos ng malalim na pag-iisip, it was an intentional, deliberate decision on his part to keep himself pure. Anong sinasabi natin? Anong sinasabi ito sa atin? The Babylonians, this world can change his education. It can change his language. It can change his name. But it cannot change his heart. Why? Because his heart belonged to God. As far as Daniel was concerned, kaya sabi, he purposed it in his heart. Yung puso ko, sa Diyos ito. Kaya niyong baguhin yung lahat, pati yung itsura niya, pwedeng magmukha siyang Babylonian, pwedeng yung pananalita niya, pwedeng yung kanyang pag-iisip niya, pero hindi pwedeng baguhin yung puso ko because my heart belonged to God. Pag yung puso mo nakatalaga sa Diyos, kahit saan ka pumunta, kahit anong sitwasyon ang harapin mo, kahit na sinong makasama mo, hindi kayang baguhin ni numan o ng ano paman yung puso mo na nakatalaga sa Diyos. Mga kapatid, itong question sa atin ngayon. Kaninong puso yan? Sinong nagmamay-ari ng puso mo? Yung puso ni Daniel, sabi niya, he purposed in his heart. Yung puso ni Daniel sa Diyos. Kaya kahit anong harapin niya, hindi pwedeng mabago yung puso niya. Hindi siya pwedeng, sabi niya, para sa Lord lang ito. At hindi ko papayagang mabago, marumihan ako sa pamagitan ng mga pagkain niyan. If your heart is really offered or sacrificed or surrendered to God, you can say no to what the world is telling you. You can say no. Sa panahon po natin sa ngayon, maraming itinutulak sa atin, isinusubo sa atin, ipinipilit sa atin itong mundong ito. Pero kung ang puso natin ay sa Diyos, we can say no. We can say no to sin. We can say no sa lahat ng mga bisyo na naririyan na ipinipilit sa atin na ito yung normal. Ang normal na tao nagbibisyo, naninigarilyo, nag-aalak, nagdodroga. You can say no. You can say no to premarital sex. You can say no to extramarital relationship. Kahit na sinasabi ng mga tao sa paligid natin, hindi, normal yan. You can say no to gossips. You can say no to lies. You can say no to slanderings. You can say no to temptations, corruptions. We can say no if our heart is truly surrendered to God. Katulad ni Daniel, pwedeng haharap din tayo sa iba't ibang mga sitwasyon wherein we will be challenged morally, ethically. Ita-challenge yung stand mo. But if your heart is truly surrendered to God, we can make that decision. We will not let our lives be defiled. Hindi natin papayagang marumihan. Hindi natin papayagang tayo'y maging alipin itong mga bagay na ito. Daniel
said no. That was his personal holiness. Matinding decision yon kay Daniel. Anong klaseng decision yung ginawa niya? What kind of decision was that? Tatlong bagay po. First, it was a premeditated decision. Pag sinabing premeditated, iisip kagad sa inyo, murder. Pag sinabing premeditated, ibig sabihin, before it happened, bago pa nangyari yon, may desisyon na si Daniel. Maaring nandun pa lang siya sa Israel, bago pa lang siya dalhin sa Babylon, meron na siyang desisyon. Sabi niya, kahit anong mangyari, it was a premeditated decision. Bago pa humarap sa sitwasyon na ito, ang desisyon ko, hindi ko papayagan na magkasala ako, hindi ko papayagan na marumihan ang buhay ko sa kung ano man yung ihaharap sa akin dyan. Years before, even before he arrived in Babylon, Daniel had already settled his conviction, his decision that he will not defile himself. Mga kapatid, the time to make the decision is before you face a temptation. Bago ka pa humarap sa temptation, ngayon pa lang sabihin mo na, kung ako'y papasok sa relationship, never akong papasok dun sa premarital or extramarital relationship na yan. Bago ako, kung ako man ay magtatrabaho, hahawak ako ng pera, hindi ko papayagan yung sarili ko na matempt dyan sa pera na yan. Ngayon pa lang, magdedesisyon na ako. Kasi kung magdedesisyon ka, dun sa panahon na kaharap mo na yung temptation, malamang, mamamali ka ng pagpili. Dahil pagkang nandyan na yung mga pang-aakit niyan. So, it was a premeditated before. Yung word na pre, before. Bago ka pa humarap doon. Kumbaga, yun yung tipong pagising pa lang sa umaga, and then papasok ka sa trabaho, sabi mo, ngayon pa lang, bago ako makarating sa trabaho ko, meron akong desisyon. Ano man haharapin ko sa trabaho ko, I will choose to glorify God, and I will choose not to defile myself kung ano man yung naroon. It was a premeditated decision. Pangalawa, it was a biblical decision. It was a biblical decision. Alam niya kung anong tinuturo ng salita ng Diyos. Alam niya kung anong nilalaman ng utos ni Moises. Alam niya kung ano yung bawal sa kanila. Alam niya kung ano hindi dapat gawin. So Daniel purposed in his heart that he will not defile himself because he knew what the scripture was saying. Marami po sa atin nagkakamali tayo dahil hindi natin alam kung ano sinasabi ng salita ng Diyos tungkol doon. Kaya kinakailangan po, in-encourage natin, basahin natin salita ng Diyos. Halimbawa, padating na naman yung halalan. Ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa eleksyon, tungkol sa pagpili ng kandidatong iboboto natin? May sinasabi ang Bible dyan. Hindi tayo magdedesisyon base lang sa emosyon, base inisip natin. Ano sinasabi ng Bible tungkol dyan? Ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa LGBT? Ano sinasabi ng Bible kung paano natin i-spend yung oras natin? Paano natin i-spend yung pera natin? Anong sinasabi ng Bible tungkol sa mga tato? Anong sinasabi ng Bible tungkol sa pananamit? Anong sinasabi ng Bible sa iba't bang issues na meron dito sa lipunan? If we do not know what the Bible is saying, we cannot make biblical decisions. What Daniel did was a biblical decision. Kasi alam niya ano sinasabi ng salita ng Diyos. And what Daniel did was a lived decision. Yung decision niya that I will not let myself be defiled. Hindi lang food ang issue doon. Yung decision niya na yun yung pinanghawakan niya. Kaya kahit na dumating yung utos ng hari, sabi ng hari, bawal mag-pray. Sabi niya, I will not let myself be defiled by this order by the king. I will still pray. Kaya sa inihagis dun sa kulungan ng leon. Dahil ang utos ng hari, bawal mag-pray. Sabi niya, papayagin ko ba yung sarili kong marumihan dahil sa pagsunod sa hari? Kahit itapon ako sa kulungan ng mga leon. Sabi niya, he purposed it in his heart. Yun yung purpose ng buhay niya. Kaya sabi niya, mas pipiliin niya pang wag na lang mabuhay kaysa magkasala. It was a lived, ipinamuhay niya tong decision na ito. Kaya kahit na sabi, bawal mag-pray, hindi, mag-pray ako kahit hagis niyo ako dun sa kulungan ng leon. Nung sabihin ng hari, nagtayo siya nung golden image at lahat dito, sasamba, sabi, hindi ko gagawin yan. I will not defile myself. I will not let myself be defiled. Yung decision na yun sa simula't simula pa, yun yung naging guide ni Daniel all throughout his stay. All throughout sa paglilingkod niya dun sa mga hari na yun. All throughout dun sa pananatili niya doon sa Babylonia and sa Persian Empire na yun, sabi niya, hindi ko hahayaan na magkasala ako sa harap ng Diyos. He made that decision
and he applied it. For the next 60 years, all throughout his stay in Babylon, he has resolved not to defile himself. That was Daniel's personal holiness. Sabi mo nga kanina, dineklara na tayo, ginawa na tayong banal ng Diyos. That is positional holiness. And that positional holiness should be translated into personal holiness. Anong decision mo? Pagharap sa mga sitwasyon na ito. Yung decision na yon na magiging gabay mo para sa ganun mapangalagaan mo yung kabanalan na inilagay ng Diyos sa atin nung kilalanin natin si Jesus bilang ating Panginoon and tagapagligtas. In closing, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng mang-aawit patungkol sa personal holiness in Psalm 119, verses 9 to 11. Sabi doon, how can a young man keep his way pure? Paano natin mapapanatili? Siguro, yung young, pwede kong lagyan siguro ng /old na rin. Ano? Baka sabihin nyo, para sa mga young lang. Para sa lahat na. Paano natin mapapanatili yung buhay natin na dalisay? Yung holiness, paano natin papanatili? Sabi ng mga awit, by keeping it according to your word. Dapat meron tayong biblical decisions. With all my heart, I have sought you. Do not let me wander from your commandments. Meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. And then, meron tayong buong pusong paghahanap na mapalapit sa ating Diyos. So, hindi tayo lalayo sa kanyang mga iniutos. At sabi ng verse 11, I have treasured your word in my heart. Pagkang yung salita mo nasa puso ko, katulad nung nangyari kay Daniel, dahil yung puso niya ay nakasurrender sa Diyos at ang Diyos yung nagmamay-ari ng puso niya, I have treasured your word in my heart so that I may not sin against you. Dalawang bagay po na makakatulong sa atin sa ating pagpupursigi sa personal na kabanalan. Una, ang banal na espiritong nananahan sa atin. Alam po nyo, napakaganda ng mga talakayan tuwing Friday sa TGIF patungkol sa banal na espiritu, paano siya kumikilo sa buhay natin. No? Pangalawa, ang salita ng Diyos na siyang pagbabasihan natin ng ating mga desisyon that would give us and guide us and lead us towards personal holiness na nais ng Diyos na makita sa buhay natin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa mga salita po ninyo. Pinapakita niyo sa amin, Panginoon, na sa kabila ng mga sitwasyon na maaari naming harapin, iba't ibang mga temptation, iba't ibang pagsubok, iba't ibang mga mag-iengganyo sa amin, Panginoon, na talikuran ka, iwanan ka, at sumunod sa takbo ng mundong ito. Pero salamat, Panginoon, sa halimbawa ni Daniel, sa biyaya po ninyo, dahil sa kanyang pagsusuko ng kanyang puso sa inyo, napanatili niya ang kanyang kalinisan sa harap ninyo. Lord, this is our prayer. Lagyan niyo po kami ng conviction katulad ni Daniel, na yung puso namin, yung buhay namin, sa'yo lang. At hindi namin hahayaan na marumihan ito o mawala ito sa inyo. At panghawakan po namin, panindigan po namin ang desisyon na ito. Kami sa iyo, ikaw ay sa amin. Kaya sa iyo lamang kami susunod, ikaw lang ang bibiyang kasiyahan namin, hindi ang mundong ito. Bless our hearts, Lord. We pray this in Jesus' name. Your showcase an attraction for you. Then others may see
they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. Let our hearts be your service arm. Now disciples later desire. Believing in abundant blessing. Come and make friends full of hope, of love and of faith. God, oh my God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our heart and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. We wanna be a sharing partner. Going places, meeting people, showing them your life and salvation, telling them in Christ. We celebrate life. God, oh my God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our heart and in our home. God, yes, dear God.